Hello po, sorry. Hello po mga good afternoon ho sa inyo lahat mga ka-circle. Kamusta na ho kayong lahat? Lalo na ho dun sa mga umatin po ng rally noong kahapon. Yung mga pro-admin, no? Tsaka yung mga pro-BBM. I hope po na nasa mabuti po kayong kalagayan at nakauwi ho kayo ng tama, no? Magbigay lang ho tayo ng konting opinion regarding dyan sa rally na yan. At saka yung sa magbigay rin po ako ng konting opinion regarding dito sa mga nasabi ho ng ating butihing congressman na si Marcoleta. Regarding ho dito sa rally, so actually mga circle napanood ko na ho yung rally. Comment ko lang dito is ang dami po, no? Ang dami ho umaten at nagulat ho talaga tayo kung bakit gano'n kadami. Taliwas to sa mga nasabi ng mga ibang sa kabila, no? Sa kabilang panig yung mga DDS vlogger na 10 lang daw, 15, konti lang daw yung mga umaten, tapos yung iba daw nilangaw pa daw, gano'n ang mga nasasabi nila. Alam niyo ho mga ka-circle, yung mga ganong klaseng argumento na sinasabi lang na nilalangaw, 10 lang daw, 15 lang daw. Actually, yun yung mga klaseng argumento na wala na kasi silang masabi. No? Wala na kasi silang masabi, wala na silang mairebat doon sa mga pro-admin. Kaya ho sila ganun magsalita. Tignan naman ho natin yung mga kabilang panig ho, yung mga rally nila, 'di ba? Kita nyo naman kung gaano kadami daw, sabi ng mga DDS vlogger. Pero yung expectation, 'di ba? Yung ina-expect ng mga ibang mga DDS na sobrang dami daw ng vlogger, ng mga umaten doon sa rally nila iba po yung sa reality, no? So sa reality, halos hindi ho mapuno yung buong section nung kabilang kanto. No, isang kanto lang, di pa nila mapuno-puno, di ba? Tama ho ba mga ka-circle? Actually, sana iwasan na ho natin mag-fake news, di ba? Wag na ho sana tayo mag-fake news, lalo na itong mga DDS vlogger. Wag ho ka sana kayo mag-fake news. Wala namang ho masamang mag-argumento, wala naman ho sanang masama na magbigay kayo ng kayo ng opinion nyo, pero sana wag kayong mag-fake news. Masyado kayong fake news diyan eh. Diba? At ito po ang kagustuhan ko, no. Ito po yung nagustuhan ko doon sa rally kahapon. Napansin ko lang, I observe. No, ang napansin ko, bukod sa sobrang dami ho talaga ng umaten, no. Sa dami, kasi minsan kasi pag sobrang dami ho ng umaatin sa isang rally, minsan hindi na mapipigilan 'yan eh. Hindi na mapipigilan yung bugso ng damdamin, 'di ba? Andyan yung may mga gaaway, andyan yung magsisigawan, 'di ba? So, ang napansin lang ho natin dito sa naganap na rally ng mga pro-admin is wala ho tayong nakitang mga tarpaulin, wala tayong makitang mga placards na nakakabastos, 'di ba? Although na itong mga nagrally, mga loyalista mga galit, no, mga masama ang loob kay VP Sara, wala ho tayong makita doon na VP resign, Sara resign, ano pa ba, magnanakaw, may Grace Piatos, wala ho tayong nakitang mga placards na ganun, na mga issue na binabato kay VP Sara, di ba? So in short po, yung mga rallyista po, tsaka yung mga loyalista po ng pro-admin, mga, kumbaga po masasabi nating may mga magagandang asal, no? Magagandang katangian ng isang tao, no? So yun lang po yung napansin natin. Unlike dito sa kabilang panig, wala ho tayong narinig o nakita kundi BBM resign. Tapos yung iba nagmumura pa. Tapos yung iba nakikipag-away pa sa mainstream media, no? Ang sinasabi pa nila sa mainstream media
Umalis kayo dito. Ayaw namin kayo dito dahil bias kayo. Sinasabihan pa yung mainstream media na bias daw sila. Pero sana tignan din nila yung sarili nila, no? Sana umarap din sila sa salamin nila. Baka naman sila yung bias. Tama ho ba, mga ka-circle? So ito nga, panoorin natin mga ka-circle kung gaano kadami po yung mga nagrally. Kahit saglit lang ho, panoorin natin. Ayan o. Ito po, happy play natin mga ka-circle. Yan. So yan mga ka-circle, play lang ho natin. Yan po. So, di ba po, sobrang dami ho. Ang dami ho nila mga ka-circle. Actually, when I was watching this yesterday mga ka-circle, I think estimated ko yung mga attendees nito mga nasa 5 to 6,000. More or less, 5 to 6,000. Ganun siya kadami. Kasi actually nung pinanood ko to nung mga bandang alauna, kala ko ang konti lang palang umaten. Pero nung napansin ko, ang dami. Merong ito sa area na sobrang dami talaga at meron pa sa kabilang side. Ganun na siya kadami. At ang sabi pa ng mga ibang vloggers dito na talagang iba-ibang grupo. At kung mapapansin nyo mga circle, yung mga attendees dito sa rally na to, madalas puro mga matatanda, yung mga edad na. So halatang halata po na itong mga to noong panahon pa ho talaga ni Apo Lakay, no, ng tatayo ng ating presidente, no. Siguro mga generation to generation na yung mga umaten dyan. Yung iba dyan siguro may mga bata dyan ang umaten, siguro ayan na yung mga susunod siguro na salinlahi na magiging loyalista balang araw, di ba? Ayan ho yun. Ayan. O di ba ho mga circle? So yan, stop na muna natin yan at mga circle at doon tayo sa rebat natin yung mga ibang mga fake news na vloggers na wala hong patutsada, no, wala hong hamak na ewan ko ba ho kung ano po yung pwede ko na lang ilarawan sa mga DDS, no, vloggers. Di ko alam kung nangaasar na lang dahil wala na ho mairebat, no. Lahat ho kasi ng mga masasamang sinasabi nila, laging ganito back to you. No, laging ganun back to you. DDS, back to you. 'Di ba? So ang dami. Pag sinasabi nila mag-CBBM, magnanakaw, yan tawag niyo doon sa sinusuportahan niyo ng ating VP Sara. 'Di ba? Ako sa presidente natin, pero anong tawag niyo kay VP Sara? Andiyan no, ang daming ebidensya, lumalabas talaga na talagang may ginagawa hong kalokohan ng ating Vice President. 'Di ba? Mayroon ho talagang ebidensya. 'Di ba? So, anong tawag nyo? Bakit nyo sinasabihan ng presidente na magnanakaw, BBM resign? Or in fact, wala naman ho kayong ebidensya. 'Di ba? Samantalang ho yung nagkakaroon ho tayo ng hearing ngayon diyan sa lower house, diyan sa lower chamber regarding sa OVP budget, OVP confidential fund na animoy para bagang mayroon talagang irregularities. 'Di ba? Meron pa din na tawag na Mary Grace Piatos na hindi natin alam na ang sinabi ho ng PSA ay wala naman ho. Hindi naman po existing yung ganung klaseng pangalan. 'Di ba? So sana ho, wag ho kayo magsabi ng magnanakaw kasi wala naman ho tayong ebidensya. At ganun din kami. Napansin nyo naman ho, yung mga loyalista, wala naman ho sinasabi na magnanakaw si VP Sara. Dahil wala pa naman talaga hong ebidensya. Dahil wala pa namang sinasabi ang COA na nagnakaw ang ating Vice President. Diba? Ang meron lang po, yung mga evidence na irregularities. Diba? Meron pa lang hong ganon. Pero as of now, kasalukuyan pa rin dinidinig yan sa lower chamber kung ano talaga ang tunay na nangyari. 'Di ba?
At sana ho, umatin nga po. Ay umatin naman po ang ating Vice President sa mga hearing, kaya lang di ho nagustuhan ng ating mga congressman yung naging asal ng ating Vice President. Diba po? So sana po, mga DDS vlogger, huwag kayong magbibitaw ng mga fake news kasi alam nyo po, sa totoo lang mga DDS, kayong mga vloggers dyan, no? Hindi naman talaga. Actually, pinapanood na lang ho siguro kayo ng tao para pagtawanan. 'Di ba? Para ho pagtawanan. Well, 'di ba? That's the truth. Kasi yung ibang DDS vlogger parang wala na ba kayong ibang wala na ba kayong ibang rebat or na puro na lang BBM resign, BBM bangag. Every time na merong issue na kailangan sagutin ng inyong sinusuportahan, lagi nyo sinasabing, nasa na ang 20 kilos na bigas? Diba? Nasa na ang 20 kilos na bigas? Ilabas ang bigas na 20 kilos. Alam nyo ho mga circle, kung binoto nyo ho si President Bongbong Marcos dahil lang ho sa 20 kilos na bigas, napakababaw nyo po. Napakababaw nyo po. So, ang sa akin lang po mga ka-circle, sana kayong mga DDS, stop nyo na yung pag-fake news nyo. Alam nyo kung bakit? Kasi, I think meron na hong lumabas na memorandum or meron na hong lumabas na galing ho yata sa I think kay Congressman Barbers na iniimbestigahan dapat daw pong imbestigahan ng mga DDS supporter na nagpapakalat ho lagi ng fake news. Diba? So kayo iwasan nyo ho mag-fake news ho mga DDS vlogger kasi hindi ho kayo nakakatulong. Kung sinasabi nyo hong mahirap sa Pilipinas, yung sinasabi nyo hong hindi kaya ho yung 20 kilos na bigas, diba, panay ho kayo ganon na yung bansa natin hindi na umuunlad, diba? Yan ang madalas yung sinasabi, diba? Madalas nyo rin sinasabi na nasa na ang tulong na galing sa gobyerno, diba? Pero anong ginagawa nyo? Panay kayo fake news, diba? Panay kayo hikayat sa mga taong wala namang alam sa totoong nangyayari sa gobyerno. Diba? Alam nyo, hindi ho kayo nakakatulong. Sa totoo lang ho, mga ka-circle, yung mga DDS, hindi ho kayo nakakatulong. Isa kayo sa dahilan kung bakit hindi ho ma-achieve ng gobyerno ang tunay na pagbabago dahil ho sa inyo. Yan po talaga. Dahil masyado ho kayong fake news sa mga tao, sa mga kapwa nating Pilipino na lalo na sa mga probinsya na hindi po wala pong masyadong alam sa tunay na nangyayari sa politika, 'di ba? So kung makikipag-rebat ho kayo, makikipag-debate ho kayo, wag naman ho sanang lagi ho kayong fake news. Wag ho kayo masyadong I think kapag hinamon kayo ng isang debate ng isang vlogger ng pro-admin, I think hindi kayo makakasagot, tama ba? Ay di, makakasagot pala kayo pero ang isasagot nyo, nasa na ang 20 kilos na bigas, di ba? So ganun yun. So para sa akin ho, masasabi ko kakaiba ho talaga ang mga pro-admin tsaka mga pro-BBM dahil sila po ay mga professional. No, sila po ay may mga respetado na mga tao, no? Hindi ho kagaya ng mga DDS vlogger na panay ho mura, 'di ba? Nandyan ho sa kalye, nagsisigaw, 'di ba? Tapos may allegation pa na mga hakot lang pala, mga bayaran naman pala, yung iba pa sabi ng PNP, pinangako 500 pero 200 lang binigay, 'di ba? So, pero tingnan nyo naman sa kabilang grupo, ang mga pro-admin, ang mga nagrarally. Lahat ho yan ay mga volunteer. Lahat ho yan ay voluntaryo na umattend sa ganyang rally
Dahil talagang suportado nila ang Pangulong BBM. Tama po ba mga ka-circle? Anyway po mga circle, sana ho kindly like and share tsaka paka-subscribe na rin po na tong channel natin. Actually, itong channel natin ay bago lang po. Matagal na rin po ako nagbablog kaya lang ngayon lang ho tayo na ulit nagpatuloy, no, dahil sa sobrang busy. No, syempre meron din po tayong ibang kinabubuhay, no, hindi naman talaga pagbablog. So kaya lang ho tayo ulit bumalik dahil hindi ko na ho talaga matiis ang mga fake news ng mga DDS. Sobrang kalokohan ng mga pinaggagawa, 'di ba? So ito ho mga circle, then pag-usapan din po natin yung isa sa mga nasabi po ni Congressman Marcoleta, no? I think it's a year ago. Year ago po. Year na ba 'yun? Ay hindi. Nitong taon na 'to. Naging usap-usapan di po ba yung sabi po nila ang ating presidente ay bangag daw. And then naglabas pa sila ng video yung mga DDS na may taong naghihit-hit at si president daw yun. At syempre sinabi ho ng PNP na peke yun. Diba? Peke yun. Napanood ko ho kasi sa Facebook na meron dong video na I think sa Net25 pinag-uusapan ho nung anchor ng Net25 yung saganang mamayan yun yung ano nila, yun yung segment nila, no, I think nung July 28 rather. So meron doon na ang sabi ng isang anchor na parang ano ba ang dapat gawin para matigil na yung mga agam-agam na mga tao na ang ating presidente ay bangag. Ang sabi ho ni Marcoleta ay para ho matigil na ho yan, talaga mag-drug test ang ating presidente. So ito, pakinggan ho natin mga circle yung sinabi. Not sure no, pero mas magandang pakinggan natin yung conversation nila. So di ko na ipapakita yung mga circle yung mismong video, pero yung ano na lang, yung recording na lang nung audio nila at saka yung syempre. Pero galing naman ho sa kanila yun, in-extract ko lang yung audio. No, ito pakinggan ho natin mga circle yan. Sa drug use, sa paggamit ng illegal na droga. Palagay ko Jen, pwede nating imungkahin na kaya sa Pangulo. Alang-alang na lang dun sa panig ng yung ating tinutukoy na pagkakaisa at saka yung pambansang estabilidad, kapanatagan ng ating bansa. Okay. Kasi halimbawa, yung mga advisors ng Pangulo, sinasabi nila na deadmahin mo lang yan, Mr. President, kasi you cannot dignify ano sasabihin nating walang kakwenta-kwentang pamamaraan ng pagbibigay ng dungis sa iyong pangalan. Halimbawa, ngunit kapag tiningnan mo, oo nga, pero dahil nag-sip ang Barden, kinakailangan kong magpatunay at siguro yung pinakamabilis. Kasi yung ibang mga bagay na gagawin mo, maaaring matagalan na proseso bago mo masiguro matuntun yun, nagkasanga-sanga na ang mga pangyayari. Ayokong tumagal kung ako. Ganun ho? Ayokong bigyan pa ng maraming pagkakataon na talakayin yan. Sapagkat ang inaasahan ko rito, yung pagkakaisa. Yung pagiging stable ng ating pamahalaan. Kaya nga nagsalita yung dalawang cabinet officials natin na may kinalaman sa tanggulan ng ating bansa sapagkat sila mismo nakita nila yung bigat ng maaring magiging resulta nito. Kaya madali ang dapat. Kaya kung drug test ang kinakailangan, palagay ko kailangan sumailalim ang ating Pangulo sa drug test. Para sa akin, yung pagdidignify, hindi na importante sa akin yun . Okay, Kung ang itutumbas naman ang gagawin ko dyan. So nakita niyo na, so narinig niyo po mga circle. So yan sinabi ho ni Congressman Marcoleta yan. Sa akin naman, magko-comment lang ako. Wala naman hong problema. No? Wala naman hong problema kung magda-drug test ang ating presidente. Ang sa ganun ay matigil na yan. Wala namang problema . Kaya lang kasi, di ba kung matatandaan ho natin mga circle, ang ating presidente bago ho yan tumakbo I think or ongoing yung election nagpa-drug test po siya. 'Di ba? Nagulat nga ako dati noon. Nagpa-drug test po siya and then negative naman. At galing po yata sa St. Luke's yung result.
So, dun pa lang nakita na natin. Nitong mga nakaraang taon, nung nagkaroon nga ng issue ng ating Vice Presidente, inulit na naman ng mga DDS supporter yung issue na mag-hair follicle daw ang ating presidente. Come on mga DDS. Porket, 'di ba? Ito talaga yung nakakaasar o nakakabwisit siguro, 'di ba? Porket negative ang result, ngayon hahanapan nyo na naman ng ibang klaseng laboratory test. Di sana sinabi nyo na ng una na hair follicle test ang gawin. Tama po ba? Di sana sinabi nyo na agad na hair follicle ang gawin. What if kung nag-hair follicle ang ating presidente nung una pa lang ng drug testing? Baka pag nag-negative yan, sabihin nyo naman, hindi, ayaw namin ng hair follicle, gusto namin urine kasi ganyan-ganyan. O, di ba? Ganun na naman i-rebat nyo. Diba? At saka isa pa, comment lang ako dito sa sinabi ng ating butihing congressman. Actually, idol ko talaga to si Congressman Marcoleta. Kaya lang itong sinabi niya medyo di ko lang nagustuhan. Unang-una po, presidente po yun. Kung pagbibigyan niya po yung mga himutok ng mga tao, mangilan-ngilan lang naman po yan. At tatandaan ho natin, yung mga sumisigaw lang naman po na magpa-hair follicle si ang ating presidente. Sila po yung same. Sila pa rin po yung mga taong nagsasabing bangag yung presidente. 'Di ba? Bangag, BBM resign. Sila pa rin yung mga gayon. Kung pakikinggan niya yung mga yon, ano na lang? Lahat na lang ba nang sasabihin ng mga taong yon na hindi naman mga DDS supporter yung mga yon, pakikinggan na lang ng presidente? Sobrang busy po ang ating president. Ang dami hong ginagawa. Ang dami hong natulungan ng ating presidente. 'Di ba po? Tsaka ito pa. Ito yung siguro question na kailangan iiwan ko sa ating mabutihing Congressman Marcoleta. Kung sinasabi nyo po na para po matigil na ang mga tao, yung agam-agam, na kung talagang nagbangag ba talaga yung presidente natin, mag-drug test na siya. Diba? Magpa-drug test na siya para matigil na. Kung yun po ang sinasabi nyo po, Congressman Marcoleta, bakit hindi nyo rin po masabi-sabi yan kay Vice President na sana para matigil na yung issue, para matigil na yung agam-agam ng mga tao kung talaga bang nagamit ng o nalustay ba talaga yung confidential fund sa maling paraan. Bakit hindi nyo masabi-sabi yan sa Vice President natin na umattend ng hearing nung time na yun? Nasagutin na lamang yung mga questions ng congressman. Diba po? Yan yung malaki kong questions. Para matigil na po, sumagot na lang yung mga Chief of Staff, SO, DSDO ng Vice President. Kaso hindi po eh. Anong ginawa nila nung sa hearing? Hindi ho sumipot. Kesyo may travel daw. Kesyo may inatinan daw event. Yung ating Vice President, umatin nga pero hindi naman po nag-oath. See? So, selective. Selective po. Diba? So, yun lang po yung sana iniiwan ko, mga ka-circle. Actually, ako talaga, naniniwala talaga ako na naniniwala ako sa tamang proseso sa Kongreso. Na dapat ho sundin, wala namang ho talagang pwedeng kumbaga magiging above dyan. Lahat naman ho talaga ng nasa government ay kailangan ho sumunod. Kasi nasa constitution po yan eh. Diba? Ang mga kongreso po, ang mga congressman, ay representative ho yan ng tao. Kung babastusin ho yan ng ating vice president o kung sino man, diba? Hindi po tama. Di para na rin po tayong binastos. Tama po ba? Ang hirap lang ho kasi, kapag tinatanong ho yung ating vice president ng mga issue na regarding dun sa hearing, binabato po ng mga DDS vlogger ng ibang issue. Kumbaga dinidistract po.
yung mga kababayan natin sa totoong issue. Which is mali, 'di ba? Mali ho talaga 'yan. Kaya tanong ko kay Congressman Marcoleta, kung nire-request niyo po sa ating president na magpa-drug test, why not po na sana ni-request niyo rin po kay Vice President na sana umattend po ng hearing. Na sana po patinin niya ng hearing sana noon yung chief of staff niya. 'Di ba? Kaso hindi po eh. Ano ho nangyari? Nagkagulo pa. 'Di ba? So, yun lang po sana yung aking pananaw dyan ho mga ka-circle. And for me, the best way to para ho matapos na yung ganyang klaseng issue ho mga ka-circle, maganda ho siguro talaga mabusisi pa ng gusto. Kasi hindi naman ho talaga biro yung confidential fund na yan. 'Di ba? Hindi naman ho talaga biro yan eh. Kumbaga, basta-basta na lang ho ba magagamit yung mga pondo ng taong bayan nang dahil lang ho dyan. Samantalang ho kami, tayo ho mga tao, o tayo ho mga Pilipino hirap na hirap po tayo mag-budget ng ating pera. Dahil bago ho, yung sweldo ho natin na buwan-buwan, bago ho makarating sa pamilya, bawas na po sa tax. Diba? And then basta-basta na lang ho na nakawin ng ating mga politiko, ng ating mga nasa gobyerno. So maling-mali naman po yun. So sana matuldukan na yung issue na yan at matapos na nang sa ganun ano ba talaga nang malaman ho natin kung saan ba talaga napunta yung confidential pa na yan at kung tama naman po talaga yung paggasta ng ating OVP, no, ng Department of Education. So, yun lang po, mga ka-circle, at maraming salamat. Mga ka-circle, sana pumingi po ako sa inyo ng support to support this channel. Bago lang ho tayo, and sana magtuloy-tuloy. Although na marami ho tayong mga ginagawa, still, pag meron ho tayong hindi nagustuhan, no, nangyayari, no, magbablog ho tayo, no. Maraming salamat. Let's support our government. Let's support BBM po. Maraming salamat.